Buong pamilya na naman kaming umalis dahil ihahatid na rin namin si Pinky sa school at today nga pala ang schedule ng bunot ng ngipin ni Papa. So habang inaantay niya nga yung doktor na magbubunot ng ngipin niya, dito sa may bandang likod meron kasing Zumba session kaya dito ako nakisali. So habang ako ay nagpapapawis dito, si Papa at si Kowa ay magkasama, paikot-ikot lang din naman sila dyan. After ng Zumba, binalikan ko nga si Papa dito sa may center at una nga siya sa pila kasi nakapagpalista na siya kahapon and today siya bubunutan. First come, first serve at hindi na talaga siya umalis dun sa upuan para talagang siya ang unang bubunutan. So katapat lang din naman ng center etong basketball court at nakita namin ang daming estudyante dito from different schools. So dito nga kami nagpalipas ng oras ni Kowa, pinapanood yung mga estudyante, nagpe-perform, ganyan-ganyan. Hindi ko talaga maiwasang maisip or maalala yung high school life ko. Well, anyway, nabunutan na po si Papa. Actually, 2 ngipin daw yung gusto niya ipabunot pero isa-isa lang daw. So, bago umuwi, bumili pa kami ng mauulam at si Papa pa nga ang nagluto. Sabi niya, kaya niya naman daw. So, nagprito siya ng bangus at saka etong sinabawan na may pechay. Alam mo, growing up kasi, yung mga ganito yung kinalakihan kong ulam, masasabaw talaga. Kaya ito yung namimiss ko kasi ngayon na lang ulit ako nakakain ng mga ganito. So, sobrang sarap talaga nung pritong bangus at saka yung sinabawang bangus. Grabe! Alam mo, sa sobrang gutom ko, dito na nga talaga ako kumain ng lunch kay Papa. Then, nagbaon talaga. Nagdala na lang din ako ng uulamin ng mag-aama ko. And then, eto nga pala yung tambak naming hugas. Last night pa yata to. O, diba? Nakapag-zumba pa nga yan, pero hindi pa nagawang maghugas ng pinggan. But don't worry, eto na nga po, inaasikaso na po. Tapos, siguro mga hapon pa lang, sabi ni Pinggoy, pupunta daw siya doon sa kabilang bahay. Isasama niya daw yung 2 bata. So, si Papa naman, hindi maisama kasi bagong bunot nga ng ngipin. Tapos, nung binisita nga ni Pinggoy doon sa bahay, mukhang tinatrangkaso daw yata. Siguro, epekto nga nung pagpapabunot ng ngipin niya. Tapos, nagpresenta pa talaga siya magluto. So, ayun, nagpahinga na muna siya after bigyan ni Pinggoy ng gamot. Nung nakaalis na nga yung mag-aama ko, ako lang mag-isa dito sa bahay. Imbes na maglinis yan siya, ang ginawa, nagbihis at umalis. So, eto na nga. Today is the day na finally makakapag-salad stop na ako. But before that, ang first stop ko ay dito sa may Pasita Palengke. Dinala ko ito na-receive ko na free sample na relo. Gustong-gusto ko na kasi suotin to kaso ang luwag niya. So, pinabawasan ko muna siya dito. Pasensya na nga pala kung sakaling meron kayong background noise na naririnig. Nandito po ako sa labas sa voice over. Well, anyway, ayun na nga. Napabawasan ko na yung relo. Saktong-sakto na siya sa akin. At yung siningil sa akin, 30 pesos lang. So, nandito na nga pala ako sa van. Nakakaloka talaga dahil initially, kung mag-grab ako from bahay, papunta doon sa salad stop, nasa 400-450 pesos. So, ang ginawa ko, nag-tricycle lang ako papunta ng Pasita. Meron pa nga ako nakasabay doon sa tricycle kanina na, nanay. Tapos, nilibre niya ako. Nakakaloka. So, ayun na nga, nakapag-van na ako. Tapos, 2 lang kaming pasahero. 70 pesos or 100 pesos lang yata yung siningil sa amin. Hinatid pa ako sa ATC. Sa Alabang Town Center kasi yung salad stop na nakita ko na pinakamalapit sa amin. Andito na nga ako sa Alabang Town Center pero kailangan ko pang hanapin yung salad stop. Hindi kasi ako masyado familiar dito pero naalala ko, dinala na ako ni Pinggoy dito noon. Siguro mga few years ago. Tapos ang nasa isip ko, yung Festival Mall at Alabang Town Center, magkalapit lang. Diyos ko, medyo may kalayuan pala. Kaya naloka ako. Nung nasa van kami, bumaba na yung kasama ko sa Festival Mall. Tapos, ihahatid daw ako sa ATC na traffic pa. Ang tagal. Sabi ko, medyo malayo pala tong ATC. Yung sasakyan ko pa uwi mamaya ng van. Doon pa sa Festival Mall. But anyway, worth it naman dahil eto na po, nakita ko na finally. Salad stop, here I come. Ilang linggo ko na kasi ito napapanood talaga. Every time nag-i-scroll nga ako sa social media, yung mga kumakain ito, na tipong sarap na sarap sila. So, ang itatry ko nga pala ay yung salad wrap na Howdy. And ganito pala yung itsura sa loob ng CLN na bag ko. Kasi may nagtatanong ano daw yung itsura niya. Ganyan. Tapos, spacious yan. May mga compartments pa nga. Next time, gawan ko yan ng bag tour. Alam mo naman talaga. So anyway, ready na nga daw yung order ko. And ang ginawa ko pala, na-request ko na yung pinaka-sauce or dressing is hiwalay. Kasi may nabasa ako na usually kapag hindi mo naubos tapos yung dressing nakasama na sa wrap, may tendency mag-sog daw yung wrap, yung salad wrap.
Sabi nila, sabi. Yung smoothie na in-order ko is very grateful. Medyo maasim-asim siya. Hindi talaga siya tulad ng ini-expect ko. Pero masarap naman at alam mong healthy. So, eto na nga po yung itsura niya. By the way, ang pinili ko nga palang tortilla is yung wheat or whole wheat. Tapos habang nagpe-place ako ng order kanina, tinanong ako kung gusto ko ba ipa-cut in half or whole lang. So, sabi ko, i-cut siya in half. Kasi ganun yung madalas na napapanood ko. Yung gitera lang yan talaga. Alam mo, sobrang sarap niya talaga. Tapos mainit-init pa nga yung tortilla wrap niya. Talagang gustuhan ko siya. Meron lang ako napansin. Meron kasi akong ayaw talaga na amoy or spice cumin yata yun. Basta yung parang, ano ba, paano ko ba i-explain? Basta yun, yung amoy na hindi ko talaga trip, na andun siya. So, yun lang talaga, but overall, napakasarap po talaga niya. Worth it at talaga naman nakakabusog. Alam mo, sinadya ko talagang gutom ako nung pumunta ako dito. Para nga sabi ko, para maubos ko siya, masulit talaga. Pero kalahati pa lang yung nakakain ko. Busog na talaga ako. So, dahil hindi ko na nga siya maubos, binalot ko na lang yung kalahati. And good thing talaga na nakahiwala yung dressing or yung sauce niya. So, humingi na lang din ako ng paper bag para ma-take out siya. Tapos katabi lang pala nun yung purple oven. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng purple oven na shop. Kasi ang naaalala ko dati, sa may malapit sa boarding house ko sa Makati, nadadaanan ko to. So meron lang ako nabiling maliit na carrot cake kasi yun lang yung pinakamura. So ayun na nga, nag-move it na nga ako papuntang Festival Mall. Actually, pwede naman mag-move it na lang ako pa uwi talaga. Pero naisip ko, parang gusto ko pa maggala kasi. Kasi maaga pa naman, di pa naman siya late. Yung mag-aama ko nandun lang naman sa kabila. Maboboard lang ako sa bahay. So sabi ko, dito na muna ako sa Festival Mall, maggagala para in case na gusto ko nang umuwi, pupunta na lang ako doon sa van station, pauwi sa amin. Tapos habang binabaybay nga namin to, tsaka ko lang na-realize na hala, yung katabing mall pala ng festival is hindi ATC kundi Landmark. So anyway, nandito na nga po tayo. Napakalaki pala talaga nitong Festival Mall. Ano? So ayun na nga po, nakakita na tayo dito ng pwedeng ipampasalubong. Bumili rin ako ng merengue. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng merengue. Di ba dati sa mga bakery, may ganyang tinitinda. Tapos, meron ako nadaanan ditong kainan. Grabe talaga. Ito yung napansin ko sa sarili ko. Kapag bumabiyahe ako, mapabus, jeep, o kaya motor, nagugutom talaga ako. Ewan ko ba, paano nakaupo ka lang naman doon, hindi ka naman nagdadrive, paano nagugutom talaga ako. Kaya, naalala ko dati, kunyari, nasa Laguna ako, tapos papasok ako sa trabaho sa Makati, ang dami ko talagang baon dahil alam ko na nasa bus pa lang ako, gutom na ako, o kaya pagbaba ko, magugutom na ako. Grabe naman talaga yan. So, dito sa kinainan ko, may CR na rin naman sila. Grabe, nagandahan talaga ako sa CR nila. Napaka-minimalist. Ang ganda talaga. Isa sa pinakamagandang CR na nakita ko. Kaya, ayan, for the video tayo lang na-enjoy ko lang din talaga yung me time ko. Yung tipong gawin mo yung gusto mo, puntahan mo lahat ng gusto mong puntahan. Si Pinggoy naman, full support lang yan sa akin. At saka, alam niya kung nasaan ako. Nagsasabi rin kasi ako para in case na meron silang kailangan or something, at least madaanan ko, mabili ko. Nabilhan ko na rin pala ng mga pasalubong sila Pinggoy. Ngayon na lang ulit yata ako nagpantalon. Bihira na ako magpantalon lately kasi parang sikip na sikip nga yung bilbil ko sa kanila. Pero in fairness naman, nagkasya pa rin siya sa akin. And gumala lang talaga ako dito ng bonggang-bongga hanggang sa maramdaman ko yung pagod sa paa ko. Dumiretso na pala ako doon sa kabila para sabay-sabay na nga kaming uuwi sa bahay. And pagka-uwi nga namin, dinaan ko na rin dito sa bahay ni Papa yung pasalubong ko sa kanya. Binilhan ko siya ng NBT na hopya at saka ng tinapay. Ito nga pala yung carrot cake from Purple Oven. Masarap siya, hindi talaga matamis at all.